Etong mga political vlogger na to, mga sawsawero, sawsawera, hindi nyo ba naisip na sa ginagawa ninyo yan, lalo lamang maiipit at pag-uusapan itong nangyayari ngayon dyan sa Dahig, Netherlands, sa mga kababayan natin. Lagi ninyong isipin, ang ipinaglalaban natin at tayo po ay nagluluksa, naglulumpasay tayo, yung hinanakit po ng pamilyang Duterte, lalong-lalo na kay Ma'am Hanilet, kay Kitty, kay Ma'am Sara, at sa buong Duterte family, ay sana makauwi na si Tatay Digong at mabigyan na ng interim release. Kung totoo man na may pinapakalat itong si Jazz na dating staff ni Tatay Digong ng mga paninira, dapat yan imbestigahan. Dapat suriin kung talaga bang totoo, kung ano yung nasa likod niya ang mga paninira, mga kababayan. Hindi yung sasakyan ninyo, papahababain ninyo, palalaki nyo yung issue. Ang nangyari tuloy, itong pamilyang Duterte ang nalagay ngayon sa kahihiyan. So ito na nga mga kababayan natin, no? Kapapasok lamang, no? Veronica Kitty Duterte, mga kababayan, nagpalabas ng kanyang saloobin. Binanatan itong dating staff na tinawag nilang alputera, mga kababayan natin, at issue ng kabit-kabit. Ewan ko, kung bakit napunta tayo dyan. Kung mayroong problema dyan sa Dahig, bakit hindi na lang pag-usapan privately? Kasi ang kabilang kampo, mga kababayan natin, tayo ngayon ang nalalagay ngayon sa kahihiyan, hindi lang po sa mga Duterte, pati mismo sa mga DDS supporters, DDS vlogger, na kung saan, abay, may kanya-kanyang mga sariling mga kung ano-anong pananaw nila diyan sa mga chismis. Nawawala tuloy ang pagiging political vlogger ninyo. Ang lalaki pa naman ng channel ninyo. Tapos ngayon, eto po, basahin natin Ito po ay galing po mismo, no, kay Ma'am Kitty Duterte, mga kabayan, na nagpahayag ng kanyang saloobin hinggil ngayon sa kumakalat na nagba-viral na ngayon, trending itong topic ng mga chismoso at chismosera, mga about kabit-kabit, mga bayan. At saka, kung isipin nyo, wala tayong pakialam kung ano man talaga ang totoo dyan. Ang dapat gawin, imbestigahan, suriin, kung ano talaga ang nangyayari na paninira na ipinalabas dyan, no? Nitong si dating staff ni Tatay Digong na si Just ba yun? Tinatawag ng Alputera. O eto po ang ayon dito sa Abante News, mga kabayan natin, nag-post po dito si Ma'am Kitty Duterte, mga kabayan, inakusahan ni Veronica Kitty Duterte ang isang babaeng dating staff ng kanyang ama na nagpapakalat umano ng maling impormasyon at nagpapanggap bilang jowa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makapasok sa detention facility ng International Criminal Court or ICC diyan sa Dahig, Netherlands. Mga kababayan natin, kung ito po talaga ay talagang nangyari diyan na may mga paninira or pagkakalat ng mga kung ano-anong chismis patungkol dito kay Tatay Digong, no, na jowa di umano, bakit hindi na lang pag-usapan personal? Bakit sinasakyan pa itong mga iba at kinokontent pa ang apektado tuloy ngayon? Itong mga Duterte, si Ma'am Hanilet, si Kitty, na kung saan pwede tayong pag-uusapan. Pinag-uusapan na nga tayo ng ibang kampo. Nang dahil dyan sa inyo, tayo-tayo na lang nga ang sumusuporta sa mga Duterte. Tayo-tayo pa mismo ang naglabo-labo. Kung dyan nagsimula sa isang babaeng nagangalang Jazz or staff ni Tatay Digong, tinawag na alputera ngayon, bakit na lang hindi na lang ninyo pag-usapan dyan mismo sa Dahig? Hindi yung pati ibang mga content creator na mga DDS vlogger, nakikisaw-saw kayo at umaabot na kayo sa iba't iba pang topic. May mga bayaran about sa mga organizer at kung ano-ano pa. Kung ang punot dulo ay ang paninirang puri or ang dangal ng isang Tatay Digong na may jowa daw siya, o dapat imbestigahan yan. Dapat kailangan natin malaman kung ano ba ang katotohanan dyan. Kasi nga,
baka nga ito ay paninira na naman, no? Baka nga nabayaran na kasi ang atake sa mga Duterte, mga kabayan natin, is unpredictable, lalong-lalo na sa mga kalaban. Marami pong iba dyan, na kunwari nandyan sa dahig, sumusuporta, pero hindi natin nalalaman kung ano talaga ang motibo nila dyan, kung bakit naandyan sila, o tuloy natin. Ito po, ang post ni Ma'am BP Sara Duterte. Ang sabi niya, naku, napakatapang ni Ma'am Sara Duterte, ni Ma'am Kitty Duterte. Napakatapang, no? Sa muro niyang edad, hinamon itong staff or dating staff ni Tatay Digong na magpakita ka ng katapangan mo. Umuwi ka sa Pinas at dito tayo, face to face, mag-usap tayo, exchanging word. Etong sinabi, to this certain individual, naku, ang tapang, I am telling you, ayan na, may banta si Ma'am Kitty Duterte. If my mother has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different temperaments, mga kabayan. Isipin mo ya, napakabata pa nito ni Ma'am Kitty Duterte, pero palaban. Talagang yung pighati niya, yung talagang galit niya sa nangyayari ngayon sa Dahig Netherlands, dahil dyan sa chismis, paninira, about kabit-kabit na mga kinukontent at topic ngayon, hindi makakaila talagang lumabas ang totoong tapang nitong batang Duterte, mga kabayan natin. Should you show that audacity again? Sabi niya, grabe, no? Come up to me. Magpakita ka ng iyong katapangan. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words, you and I, without your backer of course. Grabe, mga kabayan, no? Talagang nakitaan natin na ang batang Duterte or anak ni Tatay Digong ay talagang palaban, no? Pagdating talaga sa magiging protective niya sa pamilyang Duterte at lalong-lalo na kay Tatay Digong, no? Kasi mga kabayan, dito natin makikita no, na sa nangyayari ngayon kay Tatay Digong, no, ikita nyo naman talagang hindi po, eto kasi yung sa Dahig Netherlands, hindi po joke yan. Yung nangyayari ngayon dyan ngayon, na kung saan pumupunta ang mga Duterte family, no, salitan sila para bisitahin si Tatay Digong diyan sa detention center. Ang hindi nakikita ng ibang, parang ginagawa na lang nilang, wala lang, content lang, picture lang, ganito. Pero yung totoong moral na, yung sa loobin mo na talagang nagdadalamhati ka dahil nga kinidnap si Tatay Digong at kinulong dyan sa Dahig Netherlands. Hindi nyo ba naisip na masama ang loob ng mga Duterte family, lalong-lalo na kay Ma'am Hanilit, kay Kitty Duterte, kay Ma'am BP Sara Duterte at sa buong mga Duterte family, ay hindi po joke yan. Pero bakit ang iba, ang daming naandyan na pumupunta, nagpipicture, salo-salo, pero may kanya-kanya palang mga interest kayo. Kung meron man talagang issue na lumabas diyan, na paninira, doon dapat tayo nakabase, doon natin puntiryahin yun. Kung yun ba talaga katotohanan or kasinungalingan lamang or may kasama na ngayong question na baka itong dating staff, yung nagpapakalat diyan ng sinasabing jowa or whatever ni Tatay Digong, baka nabayaran na din yan. Kasi alam natin, no, sa mundo ngayon, dito sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo sa politika, talagang gagawin yata lahat ng paninira na sa mga Duterte para lamang malihis tayo sa totoong nangyari at mailagay na naman sa hot seat itong mga Duterte at kahihidwaan ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi ganoon na nangyari. Kasi tayo mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Duterte supporters, alam natin kung anong klaseng tao ang pinapanigan natin o ang pamilyang Duterte.
hindi naman po lingid sa kalaman na vocal si Tatay Digong pagdating diyan sa mga issue about babae, whatever. Meron siyang asawa, o di lang isa, dalawa, ganyan. Pero ito nangyayari diyan ngayon sa dahig, ay magtataka ka talaga. Bakit mayroong ganyang mga nangyayari na instead, ang sa atin lamang ay suporta, dalamhati, bigati, hinanakit, at ang tanging dasal natin mga kabayan ay makalaya na si Tatay Digong. In fact, tayo po nga ay ang nagdadasal ngayon na mabigyan na po siya ng interim release kasi meron namang tatanggap sa kanya na bansa. So, yun po dapat ang ating pagkaabalahan. Pero kung may issue dyan, bakit di nilang kayo ang mag-usap dyan? Total, kayo naman ang nasahig. Ang problema kasi, nagbabanatan na Nagbabanatan na yung kabilang panig, yung kabilang DDS vlogger, sa iba din. Tapos ikuno-connect ninyo, pupunta tayo, aabot tayo doon sa organizer na may mga bayar or whatever ganyan. Sabihin mo natin, oo, ganun talaga ang kalakaran. May mga nangyayaring ganyan. Pero kung sausawan mo, sasawan pa ng isa, walang mangyayari sa atin. Tayo pa din ang malalagay po at ang mga Duterte sa kahihiyan. Hanggang dito na lamang mga kabayan, no? Sana po ay gabayan tayo ng Panginoong may kapal at talagang ipagdasal natin na si Tatay Digong ay makakauwi ng bansang Pilipinas.